Unang Samuel, ika-26 hanggang ika-27 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Unang Samuel, ika-26 na kabanata. Muling kinaawaan ni David si Saul. Unang Samuel, ika-27 kabanata. Si David kasama ng mga Filisteo. Unang Samuel, ika-26 na kabanata. Muling kinaawaan ni David si Saul. Isang araw may pumuntang mga taga-Ziph kay Saul sa Gibea at nagsabi, "Nagtatago po si David sa kaburulan ng Hakila na nasa harapan ng Jeshimon." Kaya umalis si Saul patungo sa ilang ng Ziph kasama ang 3,000 na kanyang piniling tauhan mula sa Israel para hanapin si David. Nagkampo sila sa tabi ng daan sa kaburulan ng Hakila na nasa harap ng Jeshimon. Si David ay nagtatago sa disyerto. Nang mabalitaan ni David na nasundan siya doon ni Saul, nagpadala siya ng mga espiya at nalaman niyang dumating nga si Saul. Pagkatapos naghanda si David at pumunta sa kampo ni Saul. Nakita niya si Saul at si Abner na anak ni Ner na pinuno ng hukbo ng mga sundalo. Napapalibutan si Saul ng mga sundalo na natutulog. Tinanong ni David si Ahimelech na Heteo at si Abishai na anak ni Zeruya at kapatid ni Joab, "Sino sa inyo ang sasama sa akin para pumasok sa kampo ni Saul?" Sumagot si Abishai, "Ako po, sasama ako sa inyo." Kaya pinasok ni na David at Abishai ang kampo ni Saul at natagpuan nila itong natutulog, na ang sibat ay nakatusok sa lupa sa ulunan ni Saul. Sinabi ni Abishai kay David, "Sa araw na ito, ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang tagumpay laban sa inyong kaaway. Payagan niyo akong saksakin siya ng sibat na iyon at nang mabaon hanggang sa lupa. Isang saksak ko lang sa kanya at hindi na kailangang ulitin." Pero sinabi ni David kay Abishai, "Huwag mo siyang patayin. Parurusahan ng Panginoon ang sinumang papatay sa kanyang piniling hari. Sinisiguro ko sa iyo, sa presensya ng buhay na Panginoon, na ang Panginoon mismo ang papatay sa kanya, o mamamatay siya sa digmaan o dahil sa katandaan. Pero huwag sanang ipahintulot ng Panginoon na ako ang pumatay sa kanyang piniling hari. Kunin na lang natin ang sibat at ang lalagyan niya ng tubig na nasa kanyang ulunan at umalis na tayo." Kaya kinuha ni David ang sibat at ang lalagyan ng tubig na nasa ulunan ni Saul at umalis na sila. Nakaalis sila nang walang nakakaalam o nakakakita sa nangyari. Walang nagising sa kanila dahil pinahimbing ng Panginoon ang kanilang pagtulog. Pagkatapos, umakyat sina David sa burol na nasa kabilang gilid ng kampo hanggang sa di kalayuan. Sumigaw si David kay Abner na anak ni Ner at sa mga kasama niyang sundalo, "Abner, naririnig mo ba ako?" Sumagot si Abner, "Sino ka? Ano ang kailangan mo sa hari?" Sumagot si David, "Hindi ba't ikaw ang pinakamagiting na lalaki sa buong Israel? Bakit hindi mo binantayang mabuti ang hari na iyong amo? May nakapasok diyan para patayin siya. Hindi tamang pabayaan mo ang hari. Isinusumpa ko sa buhay na Panginoon, dapat kang mamatay pati na ang mga tauhan mo dahil hindi ninyo binantayan ang inyong amo, ang haring pinili ng Panginoon. Tingnan niyo nga kung makikita pa ninyo ang sibat at lalagyan ng tubig na nasa ulunan niya." Nakilala ni Saul ang boses ni David kaya sinabi niya, "David, anak, ikaw ba yan?" Sumagot si David, "Ako nga po, mahal na hari." "Bakit ninyo hinahabol ang inyong lingkod? Ano ba ang ginawa kong masama?" "Mahal na hari, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang Panginoon ang nag-udyok sa inyo para patayin ako, tanggapin sana niya ang aking handog. Pero kung galing lang ito sa tao, sumpain sana sila ng Panginoon. Dahil itinaboy nila ako mula sa aking tahanan at inutusang sumamba sa ibang mga Diyos. Huwag sanang ipahintulot na mamatay ako sa ibang lupain na malayo sa Panginoon. Bakit ako pinag-aaksayahang habulin ng hari ng Israel, gayong tulad lang ako ng pulgas? Bakit ninyo ako hinahabol na gaya lang ng ibon sa kabundukan?" Sinabi ni Saul, "Nagkasala ako, bumalik ka na, David anak ko, at hindi ko natatangkaing saktan ka dahil hindi mo ako pinatay ngayong araw na ito. Naging isa akong hangal dahil sa ginawa ko. Napakalaki ng aking kasalanan." Sumagot si David,
Narito na ang sibat ninyo, ipakuha ninyo sa inyong tauhan. May gantimpala ang Panginoon sa mga taong matapat at gumagawa ng matuwid. Ibinigay kayo ng Panginoon sa aking mga kamay sa araw na ito, pero tumanggi akong patayin kayo dahil kayo ang piniling hari ng Panginoon. Binigyan ko ng halaga ang buhay ninyo ngayon at sana'y bigyan din ng halaga ng Panginoon ang buhay ko at iligtas niya ako sa lahat ng kapahamakan. Sinabi ni Saul kay David, "Pagpalain ka anak ko, marami pang dakilang bagay ang gagawin mo at siguradong magtatagumpay ka." Pagkatapos, umalis si David at umuwi naman si Saul. Unang Samuel, ika-27 kabanata. Si David kasama ng mga Filisteo. Nasabi ni David sa kanyang sarili, "Darating ang panahon na papatayin ako ni Saul. Mabuti pang tumakas ako papunta sa lupain ng mga Filisteo para tumigil na siya sa paghahanap sa akin sa Israel at makaligtas ako sa kanya." Kaya pumunta si David at ang 600 niyang tauhan kay Haring Akish ng Gat na anak ni Maok. Doon sila tumira sa Gat sa pangangalaga ni Akish kasama ang kani-kanilang pamilya. Dinala ni David ang dalawa niyang asawa na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na biyuda ni Nabal. Nang mabalitaan ni Saul na tumakas si David at pumunta sa Gat, hindi na niya ito hinanap. Isang araw, sinabi ni David kay Akish, "Kung naging mabuti po ako sa inyong paningin, maari po bang sa isang bayan sa ibang lalawigan kami tumira? Hindi po kasi kami nararapat tumira rito sa lungsod na tinitirhan ninyo bilang hari." Kaya ng araw na iyon, ibinigay sa kanya ni Akish ang lugar ng Ziklag, kaya hanggang ngayon sakop ito ng mga hari ng Huda. Tumira si David sa teritoryo ng mga Filisteo sa loob ng 1 taon at 4 na buwan. Nang panahong iyon, sinalakay ni David at ng mga tauhan niya ang mga Geshureo, Gizrita at mga Amalekita. Mula pa noong una, ang mga taong ito'y nakatira na sa lugar na malapit sa Shur, papuntang Ehipto. Kapag sumasalakay sila David, pinapatay nila ang lahat ng lalaki at babae at kinukuha ang mga tupa, baka, asno, kamelyo at pati na rin ang mga damit. Pagkatapos, bumabalik sila kay Akish. Kapag itinatanong ni Akish kung saan sila sumalakay ng araw na iyon, sinasabi nilang sinalakay nila ang Negev sa Huda o sa bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga Jeramielita o sa bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga Kineo. Pinapatay ni na David ang lahat ng lalaki at babae para walang makarating sa Gat at sabihin kung ano talaga ang ginawa nila. Ito ang madalas nilang ginagawa habang naroon siya sa teritoryo ng mga Filisteo. Pinagkakatiwalaan ni Akish si David kaya nasabi niya sa kanyang sarili, "Natitiyak kong kinamumuhian na si David ng mga kapwa niya Israelita, kaya habang buhay na siyang maglilingkod sa akin."